Kabanata 5141. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mas pinili ni Quill Gibson na umalis ng headquarters kaysa makipaglaban para sa kapangyarihan laban sa Lowe family at sa Bowie family sa ganitong kasuklam-suklam na lugar. Ito ba ang banal na lugar para sa pagsasanay ng martial arts? Nakakatawa. Napangiti si Alani Carlson. Tama, ang lugar na ito ay puno ng sinasabing kagandahang asal, pero wala akong nakitang kagandahang asal mula nang dumating ako rito. Nang pumunta ako sa Island Country, napagtanto ko na ang bansang iyon ang nagmana ng kabihasnan ng Country Age. Napangalagaan ng Island Nation ang kultura ng Country Age sa loob ng maraming taon. Hindi tumugon si Harvey York sa kayabangan ni Alani. Wala siyang interes na iligtas ang babaeng na brainwash ng mga taga-isla. Kung hindi lang naroon ang babae para kunin ang katawan ni Quill, matagal na sana niyang itinapon ito palabas. Paano ninyo nasisikmurang bastyusan ang Heaven's Gate? Nagulat ang mga disipulo bago bumalik ang kanilang ulirat. Hindi ba ninyo alam na ang pagbastos sa Heaven's Gate ay isang malaking kasalanan? Siguradong patay na kayo. Magbabayad kayo sa mga salitang sinabi ninyo. Susuko na ba kayo? O gusto ninyo kaming umaksyon na lang? Hawak ang kanilang mga mahabang espada, nagbabadya ng aksyon ang mga disipulo na may mababangis na ekspresyon. Ang dami ninyong sinasabi, sabi ni Harvey habang nakatingin sa kanila. Swash! Lumundag si Rachel Hardy hawak ang kanyang mahabang espada. Sa malambot na tunog ng pagsaksak, bumagsak ang mga disipulo sa lupa, paralisado bago nila nalasap ang kanilang huling hininga. Kahit na may salba sila, wala silang magagawa kundi ang mabuhay ng nakaupo sa wheelchair habang buhay. Natigilan si Kaiser Lee. Hindi niya inakala na magiging ganito karekla si Harvey. Pinilayan niya ang mga disipulo ng Law Enforcement Hall. Napakunot ang noo ni Alani. Pumunta tayo rito para kunin ang mga tao natin, Sir York, hindi para gumawa ng gulo. Hindi magtatapos ng maayos ito kung gagawin mo ito. Ano ang sinasabi mo? Sagot ni Harvey. Akala mo ba madaling ilibing ang ating mga hinanakit? Kung natatakot ka, umalis ka na. Walang makakapigil sa iyo. Nakalaylay ang mga kamay ni Harvey habang dahan-daw ang naglakad papasok sa entrance. Sumunod si Rachel sa likod niya. Bumukas ang pinto ng Law Enforcement Hall. May lawak ang lugar na 10,000 talampakan. Makikita sa paligid ang lahat ng klase ng kagamitan para sa pagpapahirap. May mga bakas ng pulang dugo at mabahong amoy na nagmumula sa mga kagamitan. 2 tao ang nakahiga sa sahig habang nangingisay, na nakababad sa sariling dugo. Napakahusay ng mga tagapagpahirap sa kanilang ginagawa. Kahit na dumanas ng matinding pagdurusa ang mga nakahiga, hindi naman naakalain na nalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Gayunpaman, mas sahol pa ito. Mas nanaisin pa nilang mamatay. Nang pumasok si Harvey sa entrada, itinulak ng ilang estudyante ang isang babae na maganda ang pangangatawan. Si Shay Gibson iyon. Napakaalangan ng kanyang itsura. Ganap nang nawala ang kulay sa kanyang mukha, pero makikita pa rin ang kanyang katigasan ng loob. Ang mga estudyanteng nagtutulak sa kanya ay nakangisi. Master Kaysen. Para pigilan ang babaeng ito, pati na sina Prince at Darwin Gibson, mula sa tangkang pagpapakamatay, binigyan ko sila ng gamot para pahinain ang kanilang lakas. Kailangan na ng lahat ng kanilang lakas para lang makatayo, lalo pa para gumawa ng anuman. Isa siyang magandang babae. Maganda ang kanyang pangangatawan at direktang inapo ng Gibson family. Isang bihirang pagkakataon ito. Bakit hindi pa kayo at si Mr. Ridge magsaya pagkatapos ng interogasyon? Kami namang mga tauhan ninyo ay maaaring makisali kahit sandali. Umalangaw-ngaw ang nakakalokong tawa sa buong lugar. Ang mga estudyante ay nagpakita ng mababangis na anyo habang tinitingnan si Shay. Sa Heaven's Gate, ang pagkakakilanlan ni Shay ay itinuturing na marangal. Nakakatuwang mabihag ang isang babaeng tulad niya. Isang lalaking nakasuot ng robe na nakaupo sa isang kahoy na pier at may hawak na 2 buko ng walnut ang ngumiti. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung makikipagtulungan siya sa atin,
Palalayain natin siya matapos niyang ibigay ang kanyang mental cultivation technique at martial arts. Pagkatapos ng lahat, isa akong buhay na alamat ng Law Enforcement Hall. Dapat palaging binibigyan ng pagkakataon ng lahat. Tama ba, Mr. Ridge? Siyempre, ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang pinuno ng Law Enforcement Hall, si Keisentap. Ang lalaking mas maitim ang balat at may hawak na string ng turquoise bead sa kanyang kamay ay si Ridge Thompson, ang warden ng Imperial Prison. Kung ikukumpara sa mga kagustuhan ni Ridge Thompson, malinaw na mas mahalaga kay Keisentap ang mental cultivation techniques at martial arts ng pamilya Gibson. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na iyon ay maaaring gawing isang god of war ang sinuman. Sa mata ni Keisen, gagawin niya ang lahat upang makamit ang layuning iyon. Dahil sa pagiging baluktot ni Ridge, hindi siya mag-aatubiling gamitin ito para durugan ang espiritu ni Shay Gibson. Sanay na siyang mag-interrogate ng maraming tao sa kanyang buhay. Para sa kanya, mas madaling kontrolin ang puso ng babae kaysa sa lalaki. Ang pagsira sa puri ng babae ay mas malupit kaysa alinmang parusa. Hindi nag-isip si Keisen nang bigla siyang tumingin kay Shay at bahagyang ngumiti. Itutuloy ko ito ng simple, Miss Shay. Alinman sa ipakita mo na ngayon ang lahat. O manatili ka kay Mr. Ridge dito hanggang matapos siya sa iyo. Bibigyan kita ng 1 minuto upang pag-isipan ito. Si Mr. Ridge ay isang malupit na tao. Karaniwan niyang ginugugol ang 2 oras upang tapusin ang isang session. Iyan ay mas masahol pa kaysa alinmang parusa dito. Narinig ang mga hagakikan sa buong lugar. Hindi niya kailangang pag-isipan iyon. Isang kalmadong tinig ang umalangaw mula sa likuran. Kayo dalawa, sa kabilang banda, may pagpipilian. Alinman sa baliin ninyo ang inyong mga braso at lumuhad para humingi ng tawad sa kanya. O ako ang magpapabali nito para sa inyo. Bibigyan ko rin kayo ng 1 minuto. Siguraduhin piliin ang tamang pagpipilian. Nang inig ang katawan ni Shay bago siya kusang itinaas ang kanyang ulo. Sir York. Si Darwin Gibson at Prince Gibson, na nakahandusay sa sahig, pilit na itinaas ang kanilang mga ulo. Nang makumpirma nilang si Harvey ang dumating, nagsimula silang humikbi ng walang luha. Sino ka ba? Paano ka maglakas loob? Ano ang nangyari sa labas? Pinapayagan na bang pumasok kahit sino rito? Galit na galit ang mga disipulo at gwardya nang makita ang isang hindi kilalang tao na biglang nagpakitang gilas. Anong lugar ito? Ito ang bawal na lugar ng Heaven's Gate. Kahit ang mga nakakataas ay natatakot sa lugar na ito. Ngunit isang random na tao ang dumating dito upang takutin ang pinuno ng Law Enforcement Hall at ang warden ng Imperial Prison, sa lahat ng bagay. Bibigyan din kita ng isang pagpipilian. Alinman sa baliin mo ang bawat buto ng iyong katawan at magmakaawa. O dudurugin ko ang iyong mga buto ng paisa-isa at gagawin kong impyerno ang iyong buhay. Huwag mo akong pagdudahan. Ako ang warden ng Imperial Prison. Ako ang hari dito. Iwinasiwas ni Ridge Thompson ang kanyang kamay bago lumapit ang 8 gwardya habang pumutok ang kanilang leeg. Nagpakita sila ng matitinding ekspresyon habang may hawak na mga armas. Sa kanilang paningin, ang payat na lalaki tulad ni Harvey York ay kasing dali ng sisiw. Kusang nang inig si Shay Gibson. Napakarami na niyang tiniis matapos dalhin sa Imperial Prison. Kahit ang dati niyang mapagmataas na sarili ay natutong mawalan ng kulay sa mukha dahil sa matinding pagdurusa. Hinaplos ni Harvey ang kanyang ulo. Kalma ka lang, ligtas ka na. Pagkatapos, dahan-daang gumuhit si Harvey ng linya sa kanyang lalamunan gamit ang hinlalaki. Nagulat ang mga gwardya sa kalmadong ekspresyon ni Harvey habang ginagawa niya iyon. Binabantaan mo ba kami, bata? Sigaw ng isang gwardya habang tumatawa. Anong biro? Hindi mahalaga kung magaling kang lumaban o hindi. Mamamatay ka laban sa aming mga armas. Kailangan na kitang itumba ngayon. Tinanggal ng gwardya ang safety lock ng kanyang baril habang nakahanda na siyang kalabitin ang gatilyo. Bang! Narinig ang mga putok ng baril bago sinundan ng 8 putok pa. Nang mawala ang usok, bigla na lamang nakita si Harvey na may hawak na baril.
Ibinagsak niya ito nang walang pakialam sa lupa bago panasan ang kanyang mga daliri gamit ang tissue. Bumagsak sa lupa ang 8 mabangis na gwardya ng Imperial Prison habang patuloy na nangangatog at hawak-hawak ang kanilang mga tuhod. Wala silang lakas para lumaban sa oras na iyon. Ano? Natigilan si Ridge bago ipakita ang hindi makapaniwalang reaksyon. Nanlaki ang mga mata ng iba pang disipulo at gwardya. Sa wakas na intindihan ng lahat kung paano nakapasok si Harvey sa Imperial Prison. Siguradong nawala na sa mga tao sa labas ang kakayahang lumaban. Si Kaysen Tap ay mukhang madilim ang ekspresyon. Halos hindi niya masundan ang kilos ni Harvey. Nang handa ng kalabitin ng gwardya ang gatilyo, sumulong si Harvey at agad na pinabagsak ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5145. Napasubo ka na naman sa gulo, ano? Pero sa totoo lang, sakto ang dating mo. Tumawa ng malamig si Ridge Thompson. Lahat, isara ang pinto at pakawalan ang mga aso. Sama-sama, sino man ang makapagpabagsak sa kanya, dodoblihin ko ang promosyon nila at bibigyan ng $1.5 milyong. Kasabay ng utos ni Ridge, sabik na sumugod ang 12-dosenang bantay sa paligid, hawak ang kanilang mga armas. May isang tao pang nagmadaling isara ang pinto. Ipinakita ni Harvey York ang kakaibang lakas, pero ito ang Imperial Prison. Daan-daang bantay ang nakakalat sa buong lugar. Malulunod siya sa laway kung gusto nilang patayin siya sa ganitong paraan. Walang silbi ang matakot sa kanya. Mga disipulo ng Law Enforcement Hall. Dakpin ang batang ito ngayon din. Sigaw ni Kaysen Tap habang hawak ang kanyang anxiety Boston Canary. 12-dosenang disipulo ang lumitaw matapos marinig ang utos. Wala silang mga baril, pero may mga pana na may asul na dulo sa kanilang mga kamay. Malinaw na handa silang patayin si Harvey sa pagkakataong ito. Ang magagandang estudyante sa likod ay tumingin kay Harvey nang may pang-aalipusta. Kahit magaling siya sa labanan, ano ngayon? Kahit nakakagulat siya paminsan-minsan, ano ngayon? Iniisip niya bang kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya dito? Ang mga hangal na tulad niya ay hindi alam kung gaano kakapangyarihan at nakakatakot ang Imperial Prison at Law Enforcement Hall. Kahit walang utos mula kay Ridge o Kaysen, halos 100 disipulo at bantay ang agad na pinalibutan si Harvey, handang pabagsakin siya gamit ang pinakamabisang pormasyon para sa pagsugpo. Sa sandaling iyon, lumabas si Rachel Hardy mula sa gilid matapos harapin ang ilang mga sniper sa mataas na lugar. Agad siyang sumugod sa karamihan, kinuha ang isang baril, at pinaputok ito. Bang, 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 bang. Bumagsak ang ilang bantay habang hawak ang kanilang mga tiyan sa sakit. Go! Patayin siya agad. Bilis! Hindi nag-atubili si Ridge kahit hindi niya alam kung saan nagmula si Rachel. Gayunpaman, napakabilis niya. Sa tuwing tumatakbo siya habang nagpapaputok, isa sa mga estudyante o bantay ay agad na napaparalisa. Nagpakita ng masamang ekspresyon sina Ridge at Kaysen matapos makita ang eksena. Pati si Kaiser, na namamahala, ay labis na nabigla. Sunod-sunod ang tunog ng putok habang nagtititigan sina Harvey at Alani. Pinindot ni Rachel ang huling gatilyo, pinatay ang isa pang bantay, bago kinuha ang isa pang baril at lumapit kay Harvey. Mukha siyang handang durugan ang sinumang lalaban kay Harvey. Pagkatapos makita ang lahat ng tao na nakahandusay sa lupa nang walang magawa, namutla sina Ridge at Kaysen. Pati ang mga mayayabang na estudyante ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Sino ka, bata? Sigaw ni Ridge. Naiintindihan mo ba ang magiging resulta ng ginawa mo? Ito ang punong himpilan ng Heaven's Gate. Nagpapatupad kami ng batas dito. Paano ka naglalakas loob na magmayabang dito ng ganito? Kahit gaano ka kagaling lumaban, kaya mo bang talunin ang 10,000 disipulo dito? Kaya mo bang talunin ang 8 halls at 13 sangay ng Heaven's Gate? Sigaw din ni Kaysen. Ang paglaban sa amin ay nangangahulugang paglaban sa buong Heaven's Gate.
Kakampi rin namin ang Martial Arts Alliance ng bansa pati ang lahat ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Napakalaking kasalanan nito. Dahil nandito na ako, iniisip nyo ba talaga na matatakot ako sa kahit anong sinasabi ninyo? Sagot ni Harvey. Nang inig sina Ridge at Kaysen. Sanay na sila sa mga laban, at alam nilang kalmado at kontrolado si Harvey. Tulad ng sinabi niya, ang Heaven's Gate, na sagradong lugar ng martial arts, at Martial Arts Alliance ay walang kakayahang takutin siya. Kalmadong lumakad si Harvey papalapit, na nakatitig kina Ridge at Kaysen. Iniisip ko, may silbi pa naman kayo. Bukod pa rito, kakaunti lang ang mga tao na magagamit ko dito. Kung luluhod kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtrabaho para sa akin. Nanahimik si Kaysen, pagkatapos ay tumawa ng may galit. Sino ka, bata? Gusto mong lumuhod kami? Sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Malapit nang dumating ang Grand Protector. Kasama niya ang lahat ng eksperto ng Law Enforcement Hall. Lahat sila ay mga mandirigmang hindi matatalo sa dumaan sa napakaraming laban. Kung luluhod ka ngayon, maaaring makakuha ka pa ng pagkakataon na mabuhay. Bago pa makapagsalita si Snake, kalmadong lumapit si Harvey. Ang mga tiles sa sahig sa harapan niya ay agad nagkabitak-bitik, at nagliparan ang mga piraso nito. Swoosh! Sa isang iglap, ang mga tinatawag na tagapagtanggol ng Law Enforcement Hall ay napalipad, hawak-hawak ang kanilang mga dibdib. May ilan na nawala ng malay matapos bumangga sa dingding, habang ang iba naman ay nanginginig sa sakit. Lahat sila ay tuluyang naparalisa. Nanginginig sa takot sina Kaysen at Ridge, at patuloy ang panginginig ng kanilang mga mata. Ang lakas na ito, napakalakas niya, kahit si Quill na nasa rurok ng lakas niya ay hindi ganito kalakas. Sa puntong ito, tanging ang dakilang elder at ang pangalawang elder na lamang ang kayang lumaban sa kanya. Patuloy ang pagbabago ng ekspresyon ni Snake, nakatayo pa rin siya, pero alam niyang sinadya siyang iligtas ni Harvey. Ang kakayahan niyang makipaglaban ay talagang pambihira. Napako si Snake sa kanyang kinatatayuan, at hindi siya naglakas loob na gumalaw kahit kaunti. Kahit ang dakilang tagapagtanggol na iniidolo niya ay mukhang hindi kayang tapatan si Harvey. Ang taong nasa harap nila ay mukhang ordinaryo, pero para bang kaya niyang durugan ang sinuman na gugustuhin niya. Napahinga ng malalim si Alani, halos hindi makahinga. Mabuti na lang at hindi siya lumaban kay Harvey, hindi niya inasahan na napakalalim ng lakas nito. Tanging si Shinsook lamang ang posibleng makatapat sa ganitong klaseng lakas. Napuno ng pagkagulat ang mga bodyguard ng mga taga-isla, nakanganga sila sa gulat. Gayunpaman, si Rachel at ang iba pang mga disipulo ng Lungmen ay nanatiling kalmado. Paano magiging batang Panginoon ng Lungmen si Harvey kung wala siyang ganitong klaseng kakayahan? Hindi pinansin ni Harvey ang pagkagulat ng lahat. Binibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Luluhod ba kayo o hindi? Bam, bam, bam. Agad na nanghina sina Snake, Kaysen, at Ridge. Bumagsak ang kanilang mga tuhod sa sahig. Alam nila na wala ng kwenta kahit gaano karami ang tao o lakas nila. Kung hindi pa sila luluhod ngayon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang mamatay. Kahit pa may maghiganti para sa kanila, hindi na rin sila mabubuhay pa. Hindi masama, at least alam nyo kung kailan dapat sumuko. Kailangan yung lahat magtrabaho para sa akin sa hinaharap, sabi ni Harvey. Napaka-arroganti mo naman, hindi ba? Gusto mo kaming mga nakatataas na magtrabaho para sa iyo. Sino ka ba? Sigaw ng isa. Binuksan muli ang pinto. Maraming mga dalubhasang taglay ang nakakatakot na presensya ang pumasok, na nakataas noo. Likas na ng inig sina Snake at ang iba pa. Sa sumunod na segundo, nagniningning ang kanilang mga mata sa excitement. Dakilang tagapagtanggol. May isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang kalmadong pumasok, na nakapulupot ang mga braso. Nasa edad 70 na siya at ang katawan niya ay payat at tuyot. Gayunpaman, nagmumula sa kanya ang isang nakakabalisang aura. Siya ang dakilang tagapagtanggol ng Heaven's Gate ng Law Enforcement Hall. Kahit nakita na niya ang lakas ni Harvey, hindi siya natatakot.
Sapat na ito para patunayan kung gaano siya kalakas. Agad na humarang si Rachel sa harapan ni Harvey, natatakot na baka ito ay magdulot ng gulo. Nanginginig si Kaiser, kung hindi siya napilitang tumayo ng tuwid, marahil ay bumagsak na siya sa sahig o nawala ng malay. Habang ang lahat ay nagulat sa presensya ng dakilang tagapagtanggol, iniiling lamang ni Harvey ang kanyang balikat. Dakilang tagapagtanggol, mukhang kahanga-hanga, gusto kong malaman kung gaano kakalakas kumpara kay Kaysen. Naningkit ang mga mata ng dakilang tagapagtanggol kay Harvey. Napaka-arroganti mo bata, sabi niya. Hindi mo lang nilusob ang lugar na ito para iligtas ang grupo ng mga kriminal, sinamantala mo pa ang mga nakatataas ng Heaven's Gate. At ngayon, tinutuya mo pa ako. Mukhang hindi mo talaga alam kung gaano kalakas ang Heaven's Gate, hindi ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng banal na martial training ground na iyon? Sinabi na nila sa akin, sagot ni Harvey. Nasa tuhod na nila ngayon. Ikaw ba ay luluhod o hindi? Luluhod. Tumawa ang dakilang tagapagtanggol, parang narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Wala ka ng pagkakataon para dyan. Binigyan kita ng pagkakataon, dahil mukhang kahanga-hanga ka pa rin. Magpapakamatay ka na ba? O gusto mo bang ako na ang gumawa para sa iyo? Wala nang balak ang dakilang tagapagtanggol na mag-aksaya ng oras. Nilampasan na ni Harvey ang linya, at kailangan na siyang mamatay upang ipakita kung gaano kalakas ang dakilang tagapagtanggol. Sinuri muna saglit ni Harvey ang dakilang tagapagtanggol. Dahil ikaw ay kahit papaano isang malakas na weapon king, bibigyan kita ng pagkakataon. Tatanggapin mo ang isang sampal mula sa akin. Kung hindi mo kayanin, magtatrabaho ka para sa akin tulad nila. Nanahimik si Snake matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Nakita niya kung gaano talaga kalakas si Harvey, pero alam niyang mas malakas ang dakilang tagapagtanggol. Ang hamunin siya nang hindi pa sila nagtatagpo ay walang pinagkaiba sa pagsasabing gusto mo nang mamatay. Sa isang iglap, malalim na huminga ang dakilang tagapagtanggol. Isang nakakakilabot na aura ang kumalat. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga kuko, parang agila, at mabilis na umatake. Ayan na, ito ang Eagle Claw, sabi ng alamat na ito ay isang martial art na nawala na sa panahon. Kaya ng dakilang tagapagtanggol na batasin ang anumang bakal gamit ang kanyang Eagle Claw. Sumigaw sina Snake at ang iba pa. Hindi nila inasahan na magiging maingat ang dakilang tagapagtanggol kay Harvey, hanggang sa gagamitin niya ang ganitong galaw. Patay na ako, siguradong patay na ako, bulong ni Kaiser sa sarili. Nagpakita rin ng masamang ekspresyon si Rachel, hindi dahil sa nag-aalala siya kay Harvey. Alam niya ang lakas ng Eagle Claw ng dakilang tagapagtanggol. Plano na niyang sakupin ang posisyon ni Harvey, at iniisip niya kung paano maiiwasan ang atake. Kung hindi niya gagamitin ang lahat ng lakas niya, baka magtamo siya ng matinding pinsala. Talagang kahanga-hanga ang Heaven's Gate. Ano iyon? Bago pa makapag-isip ang lahat, napabuntong hininga si Harvey na tila nadismaya. Pagkatapos ay umabanti siya ng isang hakbang, at inihampas ang kanyang palad. Ang simpleng sampal na ito, sa mata ng dakilang tagapagtanggol, ay biglang lumaki na parang isang bundok na babagsak sa kanyang ulo. Gustong baguhin ng dakilang tagapagtanggol ang kanyang paninindigan, pero huli na ang lahat. Wala siyang magawa kundi gawin ito, dahil sa sumunod na sandali. Flak! Naramdaman ng dakilang tagapagtanggol ang matinding sakit sa kanyang mukha, at tumilapon siya sa ere. Bumagsak siya sa bakal na pinto sa likuran. Mabilis siyang bumangon mula sa lupa, itinuturo si Harvey, at gusto niyang magsalita pero sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Desperado ang dakilang tagapagtanggol, at naramdaman niya ang puro kalungkutan. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang makapangyarihang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Bam! Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Hindi niya inaasahan na ang binata sa harap niya ay napakalakas. Nag-ensayo siya ng maraming taon, ngunit nasaktan siya ng ganoon kadali. Kung gumamit si Harvey ng nakamamatay na galaw, aaminin ng dakilang tagapagtanggol ang pagkatalo.
Sa katunayan, isang simpleng sampal lang sa mukha ang ginawa nito. Wala nang intensyon na lumaban ang dakilang tagapagtanggol sa sandaling iyon. Tumahimik ang lahat, si Snake at ang iba pa ay hindi makapagsalita. Masaya ka na ba, dakilang tagapagtanggol? Tanong ni Harvey. Oo, kumagat ang dakilang tagapagtanggol sa kanyang mga ngipin at lumuhad sa lupa. Kasabay nito, nagbigay siya ng senyales sa iba na sumunod sa kanya. Napakalakas ng binatang ito. Ang lumaban sa kanya ay katumbas ng kamatayan. Sa kabila nito, alam ng dakilang tagapagtanggol na magkakaroon pa siya ng pagkakataon na makaganti. Nang inag si Snake, Jason, at Ridge. Ang kanilang kagustuhang bumangon muli ay agad na nawala. Sa katunayan, kahit ang dakilang tagapagtanggol ay lumuhad. Maliban sa ilang matatandang kasapi ng grupo ng mga nakatatanda at pinakamalakas na puwersa ng Heaven's Gate, walang sino man ang malakas na lumaban kay Harvey. Alam ng matatalinong tao kung kailan susuko. Maliban sa mabuhay, ano pa bang opsyon meron sila? Ngumiti si Harvey nang makita ang galit sa kanilang mga mata. Pumunta ako dito para iligtas ang aking mga tao. Pero, gusto ko rin ng katotohanan. Alam kong galit kayo, alam kong gusto niyong gumanti kapag may nakuha kayong suporta, pero wala iyong silbi. Lumapit si Harvey sa kanila at sinipa sila sa tagiliran sa tiyan. Naramdaman ng dakilang tagapagtanggol at ng iba pa ang matinding sakit bago nang inig ng husto na parang may alon ng enerhiya na naghihintay na sumabog. Gusto kong malaman kung paano napagbintangan si Quill. Paano siya naparatangan ng pagnanakaw ng mental cultivation technique. Gusto ko ng mga saksi at ebidensya para mapatunayang inosente siya. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Ipadala ang lahat ng iyon sa tirahan ng pamilya Gibson. Kung mahuli kayo kahit isang minuto, huwag niyo akong sisihin kapag naparalisa kayo at sumabog ang inyong enerhiya. Kabanata 5150. Sa ospital ng Heaven's Gate, mabilis na dinala ni Harvey sina Darwin at ang iba pa rito sa halip na sa bahay. Naghihintay doon sina Shinsok at ang iba pa, ngunit hanggat hindi sila nararating, ligtas ang pamilya Gibson. Hindi na kailangang mag-alala si Harvey tungkol doon. Gayunpaman, masyadong malala ang mga sugat nina Darwin at Prince Gibson. Kahit na nailigtas ni Harvey ang kanilang puso at baga, kailangan pa rin nila ng operasyon para makarecover. Medyo maayos si Shay, magiging ligtas siya kapag nawala ang epekto ng gamot na nagpahina sa kanya. Abala pa rin ang ospital kahit gabi na. Bilang espesyal na ospital ng Heaven's Gate, ang mga doktor dito ay mga propesyonal. Eksperto sila hindi lang sa pagpapagaling ng pisikal na sugat kundi pati na rin sa mga panloob na sugat. Sa kabila nito, wala man lang nag-asikaso kina Darwin at Prince Gibson kahit 10 minuto nang dinala sila ni Harvey doon. Abala sa pakikipag-usap ang dalawang nurse na naka-duty, na para bang wala lang nangyari. Nang makita ito, hindi napigilan ni Rachel na lumapit. Pwede bang kumuha ng doktor dito? Punong-puno ng inis ang mga nurse matapos maantala ang kanilang usapan. Hindi nyo ba naiintindihan ang mga regulasyon ng ospital? Gusto nyong magligtas kami ng tao pero wala naman kayong maibigay. Akala nyo ba charitable work ito? Ikaw, halos magwala si Rachel, pero tinapik ni Harvey ang kanyang balikat na senyales na magpigil siya. Pagkatapos, inilapag ni Harvey ang isang bangkos ng pera sa mesa. Pwede na bang kumuha ng doktor ngayon? Nagliwanag ang mga mata ng mga nurse, at mabilis nilang kinuha ang pera. Ano? Insulto ba ito? Sige, dahil mukhang taos puso kayo, tatawagan ko na ang doktor. Pero tandaan nyo, malalaki ang mga hinihingi ng mga doktor. Dapat maging maingat kayo doon. Malinaw ang mensahe. Ngumiti si Harvey. Walang problema, basta mahusay siya sa trabaho. Kapag naligtas sila, bibigyan ko ang bawat isa ng 150,000. Sinasabi ko na sa inyo, pati kayo at ang doktor ay makakakuha ng pera kapag naligtas sila. Halos himatayan ang mga nurse sa sobrang tuwa. Pero kapag hindi sila naligtas, huwag niyo akong sisihin sa mangyayari. Pinasadahan ni Harvey ang isang plorera sa mesa gamit ang kanyang daliri at hinati ito sa ilang piraso. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga nurse,
Alam nilang prominente si Harvey. Hindi nila alam kung saan siya nanggaling, pero mabilis silang nagmamadaling tawagin ang doktor na naka-duty. Sumulat si Harvey ng tseke para sa 470,000 at hinampas ang pinto ng emergency room. Pumasok ang doktor kasama ang 2 nurse, inilagay sina Darwin at Prince sa stretcher, at sinimulan ang proseso. Nanatiling kalmado si Harvey habang sumisilip sa maliit na siwang. Napabuntong hininga si Shay, natatakot siyang muling magdulot si Harvey ng gulo sa ospital.